Araw po ngayon ng Sabado, yes, ako na po ang naunang nagising dahil may usapan kami ng aking asawa na kami ay pupunta sa Saturday market. At marami din kaming gagawin or ganap ngayong Saturday kasi bukas ay pupunta kami sa Mount Ruapiho. So magpiprepare kami ng mga gagamitin kasi si Tiseus nga ay wala pang sapatos. So ginising ko siya kasi sabi ko pupunta kami sa Saturday market kasi gabi pa lang ay may usapan na kaming pupunta sa Saturday market. So ayan na nga, nagising na siya. At sinama po namin ang aming mga junakis dahil hindi sila pwedeng iwanan kasi wala silang makakasama sa bahay. So, yan po yung Saturday market. Papasyal ko po kayo kasi parang hindi ko pa po ata kayo napapasyal sa Saturday market kasi tuwing napunta kami dyan ay, alam nyo yun, parang nahihiya ako mag-video or magbablog. Pero ngayon, chinempuhan ko na mag-video para maipakita ko kung ano yung itsura ng Saturday market. Actually, yan ay parking space para yan dyan sa Big Barrel na yan. Yung Big Barrel na yan ay bilihan ng mga alak. So, tuwing Saturday, may mga pumupwesto dyan na mga gulay, at kung ano-anong mga prutas, may mga thrift store. Pero ngayon parang konti na lang ang mga nagtitinda dahil late na rin kaming nakapunta dyan. Mga magti-10 na ata or 9:30 parang ganon. Dapat maaga kang pumunta dyan para marami kang mabibili or makikita. Siguro nag-pack up na yung iba kasi medyo tanghali na. Kasi yan ay tuwing umaga lang ng Saturday. Siguro mga 11 wala na sila. So patapos na rin yung Saturday market kasi minsan may naggigitara dyan, may kumakanta, tapos may nagpipreach ng Word of God. So ayan po, yan po yung suki namin. Diyan kami lagi pumupunta. Sila, mga Bombay sila na mga farmer po siguro or mga businessmen. Tapos mga mura kasi yung mga paninda nila. Kaya diyan po lagi kaming nabili. Lalo po yung mga sili nila noon, grabe talaga kakamura. Pero ngayon medyo mahal po yung mga bilihin. Kagaya nitong chicharon na to. Hindi ko alam kung anong tawag yun sa English or beans. $20 per kilogram or per 1 kilo. So kayo na po ang bahalang mag-convert. Basta po ang $1 New Zealand dollar is equivalent to 35 pesos dyan po sa Pinas. Ayan po yung mga yan, yung onion, spring onion na yan ay hindi nawawala sa kusina namin dito sa New Zealand kasi kapag naubusan ka talaga ng gulay, yan na lang ang ilalagay mo sa mga lutuin ay swak na. Pwede ng pang-ulam. Yan naman po ay $4, cabbage na purple, at saka green, at ayan na. Biola, mababayad na kami. At kasya lang po pala yung mga ina-accept nila dyan kalimitan na mga vendors. So, ayan, may nyug din yan, may nyug. Pero syempre, imported po ang nyug kasi hindi po nabubuhay ang puno ng nyug dito po sa New Zealand. So, imported. Imagine, isang nyog ay $3 each. So, around, mga ilan ba yan? 3, 6, 90, 105 ang isa. At dyan ay medyo nagtatalo kami ni Tiseus kasi nagtatantrum siya. Meron siyang gusto na hindi pwede. Ayan, kaya medyo OA siya sa akin kanina. Kasi nagagalit na ako sa kanya kasi namimili ako, istorbo siya kasi may bagay na gusto siya na hindi pwede. Pag sinabi ni nanay na hindi pwede, ipinipilit niya. So, hindi kami nagkakasundo. Lalo nasa public place kami. Ayaw na ayaw ko pa naman na hindi kami nagkakasundo pag kami ay nasa public place. So, lumipat kami ng pwesto kasi pauwi na rin kami. Nang may makita akong 2-in-1. 2-in-1. Diyan tayo magaling tayo dyan sa nananay. Yung mga 2-in-1 na yan. $5, meron ka ng button, mushrooms, at saka Baguio beans. At nagpabili rin pala ako kay tatay ng napa cabbage. Yan, kasi gagawa ako ng kimchi. Kung susumahin ko, pang-apat ko na yan nagawa ng kimchi simula nung dumating kami dito. Kasi mahilig ako sa kimchi. Halos ako lang kumakain. Pero namimigay din ako sa mga kapwa ko Pilipino dito na gusto rin ng kimchi. Kapag tinanong ko sila na gusto nila, nagbibigay po ako. Kaya, ayun po, nauubos din minsan. At syempre, tuwing nagraramen ako, nagkikimchi ako. Kaya, ayan, technically, ako lang talaga kumakain. Kasi si Tamiris, Tiseus, hindi kumakain at syempre yung asawa ko. Nung pauwi na kami, akalain mo may nakita ang aking asawa na kakilalang Pilipino. Kasama niya ang kanyang may bahay din. Kararating lang din ng kanyang may bahay. At yan na, pagkatapos nilang magchika-chikan dalawa, ay uuwi na kami. Actually, hindi kami uuwi pala. May pupuntahan pa kaming iba.
Kasi nung nag-scroll-scroll ako kagabi, may nakita akong garage sale sa marketplace. Ito yan, yung napuntahan yan, pinuntahan namin. Kasi yan po ay magma-migrate na sila sa Australia, isang pamilya, hindi po Pilipino mga Kiwi sila, na nag-garage sale kasi lilipat na sila ng Australia or magma-migrate na sila ng Australia. 3 yung anak nilang babae. Kaya lahat halos ng mga laruan ay pang-babae. Tapos nung kinausap ko yung yung Kiwi, yung lalaki, sabi ko, that's the irony. Sorry sa word. That's the irony of life, right? We Filipino go here in New Zealand for green pasture, and you Kiwi go to Australia. Sabi ko na, and you Kiwi go to Australia. Tapos tumawa siya. Tapos may sinabi siya, syempre hindi ko na masyadong napansin kasi sobrang slang ng pagkakasabi niya. Parang yung sinabi ko na nga na, yun nga, tapos sabi niya, doon din kasi yung brighter future or green pasture para sa kanila, doon din yung nakahanap din daw siya ng maayos-ayos na trabaho para sa kanya. So, sayang nga kasi ang daming mga damit na pwede sa mga edad ng anak ko, 8 at saka 4, kaya nga lang, puro babae yung mga anak nila. So, hindi po pwede sa mga junakis ko. Pero, ang maganda yung mga books, at saka yung mga ilan-ilan na toys, na mga educational toys, ay nakakuha ako. Ayan, mga books, kumuha ako. Tsaka natutuwa ako kasi, tingnan nyo, meron din siyang, yung nanay, yung asawa na babae, ay gumamit din ng ng cloth diaper. May mga ginarage din nila yung mga cloth diaper na ginamit niya sa mga anak. So, natutuwa ako, no? Talagang, basta may mga kananin ko ng mga cloth diaper, mga breastfeeding nanay, ayan, mga gusto ko yung mga yan. Dahil, promote natin yan, yung cloth diaper, at mga pag-breastfeed yan, promote natin yan bilang nanay. Kasi tayo din ay nag-breastfeed, at naggumamit din ng cloth diaper. So, natuwa ako nung may nakita ako. So, yun nga, ang dami kasing laruan talaga. At kung marami talaga sana akong pera, kung may work na ako, kinuha ko na siguro yung isang kahon na yan na punong-puno ng mga pamasko na mga gamit na tungkol sa Christmas. May mga gift wrappers na hindi pa nagagamit, mga display, mga Christmas light, ganyan, ang dami. Tsaka tinignan ko yung mga shoes kasi nakikyutan ako. Kaso nga lang, hindi pwede sa mga junakis ko. Kaya, nangihinayang ko? Siguro pag yung mga girls ang anak, at saka yung bag na yan, yung bag na yan. Naku, grabe na, ang ganda. Ang ganda, branded talaga, tapos ang ganda-ganda, parang bago lang. Kung pwede lang sana sa mga anak ko yan, binili ko na yung mga yan. Kasi ang ganda talaga, ang ganda, pulido, tsaka branded talaga yung mga bag. So, yan ang pinanghihinayangan ko. Kaya lang, kahit papaano, nakakuha rin naman ako yung mga toys na na mga board games, yung mga educational na toys, nakakuha din ako, at saka yung mga books. Kaya nakapasalamat pa rin ako. At saka, kung marami lang talaga sana kaming cash, ang dami ring mabibili dyan na yung nagagamit sa pagka-camping, tapos may mga yung mga tools na pang-karpentero, pang-construction. May natipuhan nga yung asawa ko, kaya nga lang wala kaming cash. At saka nililimitahan din namin yung gastos kasi may pupuntahan nga kami bukas, araw ng linggo, pupunta kami sa Mount Ruapiho. So, kailangan din namin ng cash. So, kahit gusto mong lahat bilihin yan, hindi pwede dahil kailangan natin din i-budget ang ating pera or cash. So, ang mga kinuha ko lang ay yung mga talagang magagamit ng mga anak ko. Lalo yung mga mini books na yan. Kinuha ko lahat ng nakita kong mga mini books para hindi na ako pupunta sa library dito, sa City Library dito. Kasi nga, hindi ako nagda-drive. So, malaking abala sa akin na pumupunta sa City Library para humiram ng mga libro. So, ngayon, dahil may marami na akong mini books, yun na lang yung muna gagamitin ko kila Tisayus at Tamiris na mga libro. So, marami akong nabili na para sa mga anak ko. Pero talaga, lahat ng mga mini books, kinuha ko. Wala akong tinira. para hindi na ako ihiram sa City Library ng mga storybooks para sa mga anak ko. Nakabili rin ako ng mga paint
Pero hindi ko muna pinagamit sa mga anak ko kasi hindi sila puwedeng mag-paint-paint dito sa loob ng bahay. So, ang balak ko magpapagawa ako ng painting area nila doon sa porch or ano ba tawag do'n, sa garahe, hindi, balkon, do'n sa labas ng bahay namin. Do'n papagawa ko kay tatay ng lamesa para dun sila mag-paint sa summer. Ngayon kasi malamig talaga so hindi pa puwede silang tumambay dun. Pero sa summer, tatambay na ulit tayo doon sa harapan ng bahay na favorite spot ko dito sa bahay, yung porch or yung balkon. Yun yung pinaka-favorite na spot ko dito. Kaya lang, ilang buwan na rin akong hindi tumatambay doon kasi gawa nga ng winter. So, ayun nga po. Tsaka ano po, punong-puno rin po ng kahoy yung porch namin or yung balkon namin. So, pagkatapos doon sa garage sale, pumunta kami dito sa Revel Sport. Okay, Revel Sport is parang mga anong tawag dito, merchandise ng mga pang sports or yung mga branded na mga sapatos, mga jersey, medyas, ano pa. Baka lahat ng merchandise tungkol sa sports ay nandyan po sa Rebel Sport. Hindi ko alam kung anong ano niyan sa Pinas, eh. Kasi hindi rin ako masyadong sa mga malalaking store sa Pinas kasi alam mo, hindi naman ako napasok din sa mga malalaking store kagaya niyan. So, basta bilihan diyan. Kasi nagpunta kami diyan kasi walang isasapatos si Tiseus bukas pagpunta namin ng snow sa Mount Ruapiho, sa Wakapak. Hay nako, ewan, di ko ano kung anong lugar yon. Basta Mount Ruapiho kung saan pupunta kami na may snow. Kahit na pa-spring na, ipapa-experience pa rin ni tatay ang snow sa amin. Kahit pa-spring na. Sana nga may maabutan kami kasi nga nag-uulan-ulan na nitong mga nakaraang araw. So, sana may maabutan kami. So, nagpunta kami dyan kasi nga walang gagamitin City sa sapatos. Kasi yung dala naming sapatos na galing sa Pilipinas na Batman niya ay hindi na kasya talaga sa kanya. Sobrang liit na. So, siya na lang yung walang sapatos sa amin. Meron siyang sapatos na ginagamit sa school, pero nakakaawa naman kung yun yung gagamitin niya papunta doon sa Mount Ruapiho. So, binilihan namin siya ng shoes na tatay. Pero, may napili na kami, pero sabi ni tatay, akyat muna daw kami doon sa taas kasi parang meron siyang loft. Para magtingin-tingin. Alam nyo na naman, nanginginig naman ng mga kamay ko dahil clearance sale, mga inay, mga kabluming nanay. Clearance sale, kaya lang wala tayong work. So, ang mangyayari ay mag-window shopping lang tayo at kung may magugustuhan man tayo ay ipipikit na lang natin ang ating mga mata dahil hindi tayo makakabili. At inisip ko na lang na hindi lang ito yung una at huli nilang clearance sale. Marami pang pagkakataon. So, halos naka-orange tag yung mga shoes nila dyan. Kaya lang, ang problema nga lang, hahanap ka talaga ng size mo. Kasi yung mga naka-orange tag na yan, ay mga last pair na. So, pero nakakuha pa rin ako, may mga nakita pa rin ako na kasya sa akin. Kaya lang ay hindi pwede. Wala tayong budget para bumili ng sapatos. Tsaka naisip ko, ang dami ko pang sapatos, yung mga bili ni tatay na hindi ko nagagamit. Marami akong shoes na mga bili ni tatay bago pa ako dumating dito, binilihan niya na ako ng mga shoes na hindi ko pa masyadong nagagamit dahil lagi kaming naka-clog shoes na mag-anak. Kasi nga, mas magaan dalhin, pwede kang maglakad. So, lagi kaming naka-crocs. So, sabi ko, okay lang. Kaya hindi muna kami bumili ng sapatos dahil hindi rin naman masyadong magagamit. Pero siguro pag may work na ako at yung mga sapatos na naka-imbak dito sa akin ay magiging pangharabas ko na lang ay sige, tingnan natin pag may budget tayo. In Jesus' name, sana magkatrabaho na ako very soon. May hinihintay ako pero kailangan pa nila ng police vet o yung parang NBI clearance dyan sa Pinas at it takes few weeks. At nung ginugel ko, kasi nag-email sa akin yung employer ko na kinuhanan nga nila ako ng police vet. So, maghintay daw ako na it takes few weeks daw. Tapos, nung ginugel ko kung ilang araw nga nagtatagal yung police vet na yan, ay aabot daw ng mga 20 days. So, Diyos mio, kung ini-expect ko baka sa October na ako makapag-start. So, anyway, sana nga mag-positive yung response na yon yung employer na yon na sana ito na talaga yung hinihiling kong trabaho para bago magpasko ay
magkaroon ako ng work. So, yung inuurirat ko na yan ay, ang brand niyan ay merchandise ng All Blacks. Pangalan po yan ng sports dito sa New Zealand, yung rugby sports na kilalang-kilala po dito sa New Zealand. Yung rugby sports po ay parang football, pero parang balyahan. Hindi ko po masyadong ma-explain sa inyo, pero yan po yung kanilang parang national sports dito sa New Zealand. So, yan po yung kanilang merchandise at medyo pricey din kasi branded po kasi din yung brand na yan. At gusto ko ngang bilihan si Nati Sayes ng jersey niyan eh, pero saka na lang siguro kapag meron na tayong trabaho. So, dyan na lang muna nagtatapos ang aming araw. Pauwi na kami. Nagawa na namin yung dapat namin gawin at ready na kami para bukas. Samahan niyo po kami ulit bukas bilang isang pamilyang Pilipino na mamamasyal po sa Mount Ruapehu, ang lugar po na may snow dito na malapit dito sa aming tinitirahan. So, yun lang po muna. Bye-bye!